Nanakaw yung phone ko, pero nabalik siya. This is the story of my stolen phone and how God answered my prayer. And dito mapapatunayan na walang imposible talaga sa ating Panginoon. Last year ng February, pumunta po ako sa Divisoria. Bumili ng mga kailangan ko para sa maliit kong business. Kasama ko dun si Gab. Bago kami umuwi, nag-Jollibee muna kami. May bumulong sa ears ko na mananakaw yung phone mo. And ako naman, kasi sa buong 5 years, since 6-7 years kong pabiyahe sa Maynila, since yung school ko is sa Manila, never ko pang naranasan manakawan. Never ko pang naranasan mastatyan, ganyan. So, ako naman, hindi ko na lang inisip yung reminder that time na binigay sa akin. Tapos, nung nasa jeep na kami, nasa likod ako ng passenger seat, dun sa may kanan na window. Nung dumating kami banda doon sa Fisher Mall, traffic doon palagi, tas mga gabi na ganun. So, hindi ko na malaya na may sumusunod na palang lalaki sa amin na tinatimingan niya na pala na kunin yung phone ko. Which is, I don't know what happened to me, but I never use my phone sa public kasi takot talaga akong manakawan. Pero that time talaga, bakit nilalabas ko palagi yung phone ko? Medyo kakaiba yun kasi siguro will na rin ni Lord na mangyari yun sa akin para magkaroon ng ganitong testimony. And then, yun nga, nagpo-phone ako, ganyan, may kachat ako. Biglang may humugot ng phone ko na para bang, in Jesus name na lang ako na, ganon. Sa likod ko pala siya and walang nagawa yung katabi ko. Wala akong nagawa, like, nakakonect pa yung Bluetooth ko. Ayun, wala na siya. And, alam mo yung shock? Sabi nga ng mga pulis, bakit daw hindi ako sumigaw, ganon. So, hindi naman ako sumigaw. Like, parang na-shock lang ako. And, siguro una kong inaisip is, gusto ko sana habulin siya kasi tumawid siya sa kabilang kalsada. Pero, alam mo yun, hindi maparases pa. Pero, nakakainis, nakakairita. Like, sobrang sakit na mawala ng isang bagay na sa'yo. Tapos, kinuha lang sa'yo sa kamay mo. And, nakakatrauma siya, promise. So, pumunta kami ni Gab sa 7-Eleven, tapos kinash out ko yung mga pera ko sa GCash kasi may GCash card ako. Pumunta kami sa police and then nireport namin siya sa police. And tinry pa nga ng mga police na isakay kami sa police car, tapos pumunta kami sa Kamuning Station, police station. Pag nandun kami sa car, hinanap namin yung hinanap namin kung nasan yung nandun pa rin siya, ganun. Pero imposible na daw, sabi ng mga police, ganyan. For sure, nakatakas na yun. Kung saan na yung pumunta, ganyan. Tried to track my phone, but wala na talaga. Tapos, habang nasa police car kami, papuntang station, nag-pray ako kay Lord. Lord, kung totoo ka talagang Diyos, ibalik mo yung phone ko. Like, parang meron pang pagyayabang or paggalit no? Na, totoo ka talagang Diyos! Balik mo yung phone ko. Like, ang kapal ng mukha ko. Alam mo yung prayer na yun, hindi ko kakalain na ipapahiya ko ng Diyos. Dahil, nabalik yung phone ko. And ito yung kung paano ko nabalik yung phone ko. Pray lang ako ng pray kay Lord. Parang wala akong gana, parang ang hina ko, parang ang tamlay ko sa night was Tuesday, then Wednesday, Thursday, Friday. Ang tamlay ko talaga. Sabi ko, Lord, balik mo, Lord. And hinanap ko siya sa Facebook Marketplace. Scroll ako ng scroll. Naghanap ako ng Oppo Reno 80, ganyan. May same yung number dito na parang serial number ng isang phone. Hanap ako ng hanap nun sa Facebook Marketplace. Tapos sabi ng ate ko, imposible yan, hindi mo na yung makikita. Dahil like, oo nga no, imposible mo siyang makikita kasi isipin mo sa Pilipinas tayo guys at imposible na mabalik yung stolen phone. Alam mo, binenta na yun sa bangketa o hindi na nila binibenta or sa kanila na lang yung phone. So, ako, I just took a leap of faith na nga nasa Facebook Marketplace yung phone ko. And thanks God because that Sunday, I am gonna preach sa church. And sabi ko, Lord, this is a great testimony. Pag nabalik yung phone ko, Lord, sobrang laking testimony to na napakabuti mong Diyos. So, makikita nila kung gaano kakabuti, kung gaano kakagreat. Makikita nila na sinasagot mo talaga yung panalangin namin.
I wanna share that to the preaching. So sabi ko, Lord, Saturday na, kailangan ko nang mabalik yung phone na yun. And hindi ako nawala ng pag-asa. I'm gonna do my devotion that time sa church. And then while everyone is practicing, ganyan, sabi sa akin ni Lord, sa mind ko lang na manghiram ka ulit ng phone. And then hanapin mo ulit sa marketplace yung phone mo. Sabi ko, sige nga, nanghiram ako ng phone. And then tinignan ko sa marketplace yung phone na yun. Yung phone ko, and thank God kasi kita ko binibenta yung phone ko, yung exact serial number ng nasa likod ng phone ko, sa box ng phone ko, same na same doon sa binibenta sa Facebook. And grabe yung talon ko, grabe talaga yung sigaw ko, like baliw na ako, like Lord! Sobrang crazy, like sobrang tuwang-tuwa talaga ako. Like, how did this happen? How you are so amazing, God. Napakabuti mong Diyos. Napakadakila mong Diyos. Kinontak ko yung nagbebenta. Natunugan siya. Aboblers ko sa part na tunugan siya na akin yung phone. Kasi parang sabi ko, bibiling ko na yan. Akin na yan. I want to meet her with the police. Like, entrapment, ganon. Punta na akong police. Sabi ko, alam ko na po kung sino yung ng phone ko. Ganyan-ganyan. Tapos sabi nila, hindi pwede. Or ang daming proseso na kailangan gawin na ang hirap mag-report sa police na para bang minsan wala silang pake kasi nga simple lang naman yung case mo or something. So they told me to go to somewhere like cyber crime office. So pumunta kami doon. Sabi nung police doon is wala na yan, ma'am, kasi natunugan ka na, hindi na ma-entrapment yan. And alam ko na yung name ng nagbebenta, pero wala silang, like, when you search the name, they will know where that person lives. Akala ko ganun. Hindi pa pala ganun ka-advance yung ating paglo-locate ng mga names, kung saan nakatira yung taong yun, or they just don't wanna do it. I don't know, but God always makes a way. Amen. Ang nangyari ay chinat ko na lang mismo yung girl na nagbebenta, and then sabi niya pinabenta lang daw sa kanya yun, tapos may nagbenta daw sa kanila na isang lalaking yun is binenta sa kanila, ang mura lang, ganyan. So, binili na nila, ganyan. Ang tagal na mag-reply sa akin. Hindi ko alam kung they are making stories or they are lying to me. So sure talaga kung ano yung totoo. Pero ang pinaka gusto ko lang talagang mangyari is mabalik yung phone. Yun lang naman yung pinakamalaga sa akin. So sabi ko, I will not report you to police. Hindi ko kayo kakasuhan. Hindi ko kayo post sa Facebook, sa social media. I just want my phone. Minsan, nanghingi pa nga sila ng 1,000 kasi daw sayang daw yung pinambili nila ng phone ko, ganon. Talaga sure kung nagsasabi sila ng totoo. Pero sabi ko, kung ilang wala ng phone, ako pa magbabayad ng 1K. Like, no way. Binalik na lang nila yung phone through Lalamove. Thanks God. Thanks God. My God is so big. He is amazing God. He is grabe si Lord. Grabe si Lord. Pag nanalangin ka sa Kanya, mga kapatid, tutuparin niya yun. Nanalangin ka sa Kanya, nakikinig siya sa'yo. Kaya wag mong sabihin na, hindi naman nakikinig sa akin si Lord, ba't pa ako magpe-pray? Hindi mo alam na yung bawat prayer mo sa Kanya is ilalagay niya yun sa puso niya at handa siyang sagutin yun sa tamang time. Marami pa akong mga stories about how God answered my prayers. God really never fails. And it's been a long time since God wants me to share this with you. It took me 1 year para lang ma-share ito sa inyo. So sorry Lord, late. Maybe this is the right timing to share this. I really want to share this talaga. Sabi si Lord, mag-answer ng ating prayers. He will never fail you, mga kapatid. He will never fail you. So just keep on praying. Kato out.